Yon. Magandang araw sa inyo mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan ulit. Okay. Ay, kamusta kayong lahat? I hope na okay kayo at okay ang pamilya ninyo. At by the way mga pare, mag-ingat kayo dahil tag-ulan na po ngayon. Madulas ang kalsada. Huwag kayo masyado magmadali katulad ng iba dyan. Talaga namang nakikipagkarera lalo mga SUV. Hindi naman lahat, pero kadalasan ng mga, alam nyo naman kasi ang SUV is mabilis eh. Mabilis talaga yan. Pag inapakan mo yun, alis ka agad. Yung iba dyan, para ng gusto mga ipagkarera. Hayaan nyo na lang ha, hayaan nyo na lang sila. Kaysa naman kayo ma-aksidente. Kaya mag-ingat-ingat po kayong lahat mga pare. At ang mga kababayan natin sa ibang bansa, kamusta po kayong lahat? Palakpakan. Magpasensya nyo na, low energy. Pagod na tayo. Okay, by the way, wag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel at sa aking Facebook page na Paring RJ. Tapos dito sa YouTube, Paring RJ TV. At dun sa aking second YouTube channel, Paring RJ2. Paring RJ TV2. Okay? Para naman, baka mamaya hindi na ito matuloy kasi alam nyo mga pare, makwento ko lang ha. Yung iba siguro alam na to pero makwento ko lang, wala kasing kita tong ating YouTube channel. So nakapost to at tuloy-tuloy pa rin ang upload natin kahit walang kita. Siyempre. Ang mahalaga dyan, mag-subscribe kayo anyway. 'Di ba? Kasi na-reuse content tayo 2 beses na to. Actually, 2 beses na to, nakakainis nga eh. Tatry pa rin natin by kalagitnaan ng June try ulit nating mag-reapply. So pag naging okay na ang ating YouTube, yan palakpakan na tayo ulit. Kaya napapansin nyo yung mga views natin is 1,000, 2,000. Hindi kasi sinasama ni YouTube sa algorithm, kaya hindi yan tuloy-tuloy. Nagets nyo na. Diba? At by the way nga pala mga pare, baka one of these days ko na yung aking email address para doon sa ating matatawag nating charity work. So wala kayong ilalabas na pera dito mga pare. Ang mahalaga lang dito, mag-subscribe kayo, i-like nyo yung video, i-share nyo kung maaari, 'di ba? Ganun lang tayo dito. Hindi tayo nangingi ng pera, okay? Walang hingihan ng pera dito. Pangit 'yun. Kung gusto nyo makatulong, lang kayo, mag-subscribe, tapos i-share nyo yung video natin. Yan. Okay? Okay na yon. Kasi naman meron tayong mga blessings na dumadating. Syempre, i-share din naman natin. Huwag tayo yung, alam nyo, hindi lalago ang, hindi lumalaki ang blessings o hindi babalik yung blessings ng doble-doble. Kung sasakamin nyo lang, kung sa inyo lang. Ganun. Lagi nang na-example to, alam nyo yung buhangin. Pag hinigpitan mo yung hawak mo, kumakalas. Pero pag yung buhangin, sinakot mo na ngayon, tapos ganyan mo lang, di maganda. Hindi yan maglalaglagan. Okay? Nagets nyo? Nagets nyo ba? At by the way, huwag nyo kakalimutan manood ng ng Banateros sa SMNI tuwing Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Depende po yan sa mga nagsasabi na respect time daw. Alam nyo kasi, hindi naman pwedeng pagdating ng 8, dire-diretso na yan. Alam nyo, meron pa yung mga ginagawa. Inaayos pa yung set, inaayos pa yung set up pa. Hindi pwede yung ora-orada na sasabihin nyo na porket 8 na kagad. Huwag naman kayong ganun. Masyado naman kayong demanding. Siyempre, isa-set up pa yung itsura niya, yung mga upuan, yung mga mics, isa-soundcheck pa yan. Okay lang ba kayo? Hindi pwede yung sinabing pag 8 na kagad. Pag pasensya na, pero ganun talaga eh. Ganun talaga pag live. Alam nyo ba yun? Yan ah. Sana naman naintindihan nyo mga pare, mga banateros. Huwag nyo kakalimutan, nakita nyo yung bago namin setup. Ang lupit, no? Parang kwentuhan lang. Ayan ang magiging setup na ng banateros ngayon. Kwentuhan style lang, parang podcast, diba? Dahil nga si Marcos, nag-podcast, mag-podcast na rin tayo.
O ayan, ang mainit na issue pa rin ngayon ay ang impeachment ni VP Sara. Nako. Ito na, naglalabasan na yung mga gustong pumosisyon. Naglalabasan na yung may mga pangarap sa buhay. Alam nyo ba yon? Ayan na. Unang-una na dyan yan si Risa Ontiveros. Dahil alam naman natin, nung una pa lang, pumosisyon na masasabi natin na si Romualdez. Kitang-kita naman natin, di ba? O, tapos ngayon, etong si Risa Ontiveros naman. Nako, pwede daw maging presidente, sabi ni Trillanes. At itong si Trillanes, malamang aawitan niya yan si Risa Ontiveros na maging vice president siya. 'Di ba tinanggihan nga yan ni Pangulong Duterte na gusto niya ni Trillanes na mag-vice kay Pangulong Duterte, tinanggihan 'yun. Galit na galit sa mga Duterte na ngayon. Kasi napahiya. 'Di ba? Okay. Kwento ko lang muna yung aking charity work na gagawin natin kasi baka mamaya merong manghingi sa inyo ng pera na sinasabi na sa akin daw, ako pangalan ko daw. Walang ganun ha. Walang banatero sa manghingi sa inyo ng pera. Basta pag sinasabi ko na to sa inyo na hindi tayo manghihingi ng pera sa inyo. Okay? Walang lalabas na pera sa inyo. Ang mahalaga lang dito, mag-subscribe lang kayo tsaka sa natin. Syempre, mag-like na rin para masaya tayong lahat. Yun, kasi baka mamaya niyan may lumapit sa inyo, magsabi sa inyo na kailangan ni paring RJ ng pera para sa masasabi natin na charity work niya. Hindi tayo manghihingi, walang ganoon, ha? Paalala ko lang sa inyo, yung charity work natin, yung pera na manggagaling diyan, yung gagawin nating pagtulong sa mga kababayan natin. Hindi naman to yung masasabi natin na talagang yung bongga, hindi. Ano lang to, maliit lang to at kung ano lang yung kaya natin, ganun lang. Hindi tayo yung wag natin ipilit ang hindi natin kaya kasi maliit na channel lang naman tayo, hindi naman tayo malakas eh. At gagawin natin tong charity work na to once a month o kaya twice a month. Depende sa sipag natin, ganun. O depende sa pagod natin. Basta ganun. Lang tayo, magbibigay lang tayo ng grocery o kaya bigas, ganun lang naman. Hindi naman, tsaka hindi tayo, alam nyo mga pare, mahirap magbigay ng pera, ha? Mahirap magbigay ng pera sa mga baka mamaya, sinasabi natin, bigyan natin ng pera. Halimbawa, bigyan mo ng 5,000. Baka mamaya, hindi yun mapunta dun sa pangangailangan nila. Malay mo, yung tao palang binigyan natin, nagsusugal. At least kung pagkain, wala na silang magagawa. Ikakainin na lang talaga nila yun. Okay. Malinaw ba? Malinaw. Palakpakan. Malinaw yan mga pare. Hindi manghihingi si paring RJ at ang banateros ng pera sa inyo. Okay? Malinaw. Sana malinaw yan ha. Okay na. Okay, bye-bye po. Baka kasi isipin nung iba, kaya tayo magcha-charity work, para makakuha tayo ng pera. Syempre, pag nag-charity work ka, marami magpapadala sa'yo. Tapos, konti lang ibibigay mo, isa-share mo. Hindi tayo ganun. Walang ganun. Okay? Malinaw. Palakpakan ulit. Malinaw yan mga pare, ha? Baka sabihin nyo kasi, kaya tayo nagcha-charity work dahil gusto natin kumita ng pera. Hindi. Tayo nga maglalabas ng pera hindi tayo kikita dyan, okay? Ayan, sana lang to, para lang maibalik natin yung mga blessings na natatanggap natin sa Panginoon. Kahit paano maibalik natin. Ganun lang naman dapat, di ba? Share your blessing, huwag mong kamkamin. Marami halimbawa, may blessings ka naman na kukonti, kahit paano magbigay ka ng konti din, di ba? Kahit papaano, wala namang, hindi naman yan hindi naman yan malaking kawalan. Hindi naman lahat ng pera mo ibibigay mo. Yung konti lang. Tapos ibibideo natin at sasabihin natin kung sino yung nag-send sa atin ng email or yung tao na gustong tumulong dun sa para makita natin na baka makita nyo na talagang nagbibigay tayo ng blessings. Baka mamaya kasi isipin nyo, gawa-gawa lang yan. Alam mo naman tayo ngayon, marami tayong bashers.
Sabihin, gawa-gawa niya lang yan para lang para lang madagdagan yung niya, views niya. Oo, gusto ko madagdagan yung views ko. Okay? Tapos na. Tsaka yung subscriber ko, gusto ko madagdagan. Okay na. Okay na. Pinatulan. Sige. Ito muna tayo Bago tayo pumunta dyan kay Hontiveros na nagmamadali ng ma-impeach si BP Sara. Punta muna tayo dito kay magugulat kayo dito. Malupit to. Yan na! Tandaan nyo pa ba yan? Kilala nyo yan mga pare, mga barateros. Kilala nyo yan. Alam ko, kilala nyo yan. Ito hindi naman natin siya babanatan Hindi natin siya babanatan patungkol dun sa pagiging balimbing niya. Okay, balimbing talaga yan. Kaya nga yan natalo di ba? Balimbing talaga siya. Pero yung sinabi niya dito, alam niyo naman tayo. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Pag maganda, i-take natin. Pag pangit, wala talaga. Kahit yan, balimbing, matalino din naman yan si Francis Tolentino. Diba? Matalino din naman yan. Kaya, tsaka abogado yan. Ang problema lang talaga sa kanya nun, balimbing siya Pero mo, hindi naman mananalo yun, kundi dahil kay Pangulong Duterte, tapos bumalimbing siya. Yun, natalo siya tuloy. Pero hindi natin yun hindi natin yun. Marami na tong bashers. Wag na tayong dumagdag pa. Actually, kaya nga siya binabash dahil sa ginawa niya Pero ito, ang maganda kasi sa sinabi niya, ito, basahin natin Pasensya na kayo kapag kumakamot ako ng ilong ko, medyo makati May allergy kasi tayo If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize that impeachment case functionally dismissed by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress on the matter of lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Okay? Palakpakan. So, yung pag hindi daw natuloy ang trial niyan sa June 30, yung impeachment trial ni BP Sara, wag na daw ituloy sa 20th Congress kasi hindi na nga daw magtutuloy yan. Wala na yan At parang hindi daw, labag daw yan sa Constitution. Okay? Sa saligang batas. Kahit anong pilit, hindi na daw maitatawid yan. So, maganda itong sinabi niya kasi totoo naman. Sa ngayon nga, medyo si Escudero, parang medyo dinedelay niya ng dinedelay kasi dapat nga, ngayon yata o kahapon kung hindi ako nagkakamali, yung impeachment TV. Ngayon yata, yung impeachment TV Sara, June 3. Kailan ko ba binibidyo to? Ganon. Tapos, parang dinelay daw magiging June 11 kung hindi po ako nagkakamali para magiging June 11. Kaya galit na galit nga tong si Hontiveros at ibang mga kamera Ngayon, parang ang nakikita natin, ano ba to? Si Escudero, bumabawi ba to sa kamera? Kasi nung una, last minute na tsaka nila pinasa sa sa Senate So ngayon, last minute na rin ba? Kaya dinedelay ni Escudero. Ngayon, tama tong sinabi ni Francis Francis Tolentino na hindi na talaga dediretso yan sa 20th Congress. Wag nang ipilit. Okay? Wag nang ipilit kasi masasaktan lang sila. Pero alam nyo, tayo mga banateros, mga pare, gusto nating matuloy para makita natin kung ano talaga yung pinagsasabi ng mga to o yung sinasabi natin o yung gusto nating mangyari na bloodbath para makita talaga kung sino yung mga tarantado dyan. At lumabas yung katotohanan. Game naman si BP Sara patungkol dyan tignan natin. Ang problema nga, ayaw matuloy, hindi natutuloy. Hindi gusto ng panahon siguro. So, ayan. Yan ang mangyayari. Parang bahala na kayo kung itutuloy niyo yan. Parang sabi nga ni Tolentino, lalo lang kung lalabag sa saligang batas.
Kung ipipilit nyo ng ipipilit yan, maapektuhan na naman ng ano. Diba? Wala. Gusto nilang mangyari yan para kala nila i-impeach si BP Sara, especially na tong si Risa Hontiveros tsaka yung mga aso ni Romualdez dyan sa kamara. Talaga naman sila lang pilit ng pilit. Sila lang naman pilit ng pilit yan di ba? Yung ibang mga nanalo nga sa alyansa wala na yan. Hindi na magtutuloy yan kasi wala namang kumbaga wala namang bigat diba? Yan okay yung sinabi ni ni Tolentino, pero hindi siya okay. Yung sinabi niya lang okay. Hindi kasi okay naman, alam nyo, magaling naman talaga to na abogado si Tolentino. Magaling din to, magaling naman to. Pinag-aralan to at maayos din naman na abogado to. Problema lang kasi bumalimbing siya Wait lang Bumalimbing kasi siya, kaya yan ang nangyari, natalo siya. Pero ganyan talaga. Kung saan siya lumalapit, kung saan siya kumakapit, ganun talaga mangyari. Anyway, tapos na yan si Tolentino. Dito na tayo kay Risa Hontiveros. Na talagang gigil na matuloy ang impeachment trial dahil nga naman wala siyang pag-asa mga kababayan, mga pare, kung makakalaban niya si BP Sara sa 2028. Kasi ano ka ba naman, te? May pangarap pala tong Ali na to na tumakbo sa 2028 bilang presidente. Kaya nga naman talaga, magsisigaw-sigawan siya dyan, ipaglalaban niya yung gusto niyang mangyari na ma-impeach si BP Sara. Kasi wala silang panama, kahit si Romualdez walang panama kay BP Sara, baka makulilat yung mga yan. So, mapapakita dito na talaga nga namang pag hindi na-impeach si BP Sara, wala silang pag-asa. Biruin mo, kaya siguro siya pangarap na tumakbo dahil ang makakalaban niya si Romualdez. Si Romualdez wala nang pag-asa yun. Baka ang tingin niya siguro siya ang mapili na na maging presidente. Pag naging presidente to, naku po, katapusan na natin lahat. Bakit? Ganun na lang. Sinong pipiliin nyo? Si Risa Hontiveros o si Romualdez? Malamang si Romualdez, bagsak na yan. Kaya ang tendency, si Risa Hontiveros ang magiging presidente pag nawala si BP Sara. Kung nandyan si BP Sara, boom, kulelat yung mga yan. Kaya nga nagsisigaw-sigaw to kasi gusto niya mawala si BP Sara kasi pag nawala nga si BP Sara, ang laki ng pag-asa niya. Biruin mo, si Romualdez ang kalaban niya. Sinusuka na ng taong bayan yung kalaban niya. Sinusuka din naman to, pero mas malakas to kay Romualdez. Sa palagay ko lang, ha? Sige, play na natin tong video na to. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Si ate magaling ewan ko, parang siguro to, mascom. Kasi yung mga magmamascom, ang gagaling. Tignan mo sila tignan mo yung mga anchor ng SMNI. Ang lulupit magbasa nun. Grabe, galing nila magbasa, no? Samantalang kami, ako nabubulol. Diba? Bulol-bulol. Ang hirap. Alam mo, pag nandun ka kasi, maraming ilaw. Tapos, syempre, malabo ang aking mata. So, naghahalo-halo na yan. Bukod sa kinakabahan ka magbasa at yung mga salita ay malalalim, mabubulol ka talaga. Si JD nabubulol halos lahat naman nabubulol. Pero yung mga tropa natin sa SMNI, ang lulupit. Biruin mo, galing nagbasa, may damdamin tayo, parang robot. Eto si ma'am siguro, nagmascom din to. Galing magbasa, Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Ang kulit mo naman
Alam mo ka, bakit nila inaano yan? Pinopostpone yan. Kasi wala ngang bigat. Ang kulit mo naman, madam. Biruin mo, ang tagal nitong nanahimik, ha? Ang tagal nitong nanahimik. Yun, di ba, ito yung nag-ano-ano kayo. Oy, humanda ka, Ontiveros, ha? Basta humanda ka lang naman. Ang tagal nitong nanahimik. Pagkatapos nung ginawa niya kay Pastor Kibuloy. Tignan natin, sige. Kasi ito yung mahilig mag-ano eh. Alam niyo ba to? Ito yung mahilig mag-ano eh. Tanim tanim witness. Siya yan. Di ba? Bakit? Nakakalimutan niyo ba? Siya yung mahilig magtanim witness noon pa. Di umano. Kasi mga witness na inaano nito eh. Kakaiba eh. Minsan. Tapos nagbabasa rin yung mga witness niya. Di ba pag witness ka at naranasan mo yung yung mga nangyari, bakit mo pa babasahin kung ikaw naka-experience nun? Tama ba ako? 'Di ba? O halimbawa, witness ako ng banggaan diyan sa may kanto. Okay. Tapos alam ko na ang bumangga talaga ay yung kotse, hindi yung jeep. Okay, ganito. So, kailangan ko pa bang magbasa? 'Di ba? Kung ako mismo nakakita doon, ay ito po ang aking, teka lang, sinulat ko po babasahin ko po yung aking statement. Hindi, dapat alam mo na nakita ko talaga na yung bumangga ay yung kotse kasi mabilis siya at yung jeep patawid. Talagang kotse yung bumangga. Ganun ang pag ewan ko kung saan pa bakit parang yung mga witness ito laging nagbabasa. Kahit dun sa mga witness nung sinasabi kay Pastor Kibuloy, lahat nagbabasa. Bakit? Tapos nakatakip yung mukha. Anyway, okay lang naman yun. Pero dito, kitang-kita nyo sa buka ni ate at sa pananalita ni ate, nagigil talaga siya na ma-impeach si BP Sara, na masimulan na yan. No? Nako. Kasi wala na akong pag-asa pag hindi ito na-impeach. Yari ako. Ito na lang ang pag-asa ko para maging presidente. Kapal ang mukha din ito talaga. No? Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. Arte mo naman. Ang arte nito. Pahiya ka kasi nung naalala niyo yung sagutan nila ni BP. Pahiya kasi siya Pahiya siya Kaya dagdag pa yun sa gigil niya kay BP Sara. Ayan. May nakita siyang butas patungkol sa impeachment pero hindi siya nagsasalita patungkol ng nakaraan, no? Alam niyo yun? Na yung 'di ba, matagal na yung impeachment na yan, galing yan sa may Congress. So pinasa na sa Senado. Ngayon, hindi naman siya nagsasalita patungkol sa impeachment nung midterm election. So ngayon lang siya nagsasalita nung matatapos na 19th Congress kasi magpapalit na sila from 19th to 20th Congress. So pag nag-20th Congress na yan, bago-bago na naman yan. Pag nag-dismiss na yung sa June 30, yung 19th Congress, hindi na yan matutuloy ang mga hearing ng impeachment na yan. So ito si ate, nagmamadali na. Kasi parang meron na lang silang isang buwan para i-hearing yung impeachment na yan. Maraming ang ayaw Maraming senador na tutol na dyan hindi na matutuloy yan. Hindi na pwede yung i-hearing. Kasi parang magsasayang lang tayo ng oras sa 19th Congress kung hindi naman yan maitatawid talaga sa 20th Congress. Parang hindi nga maitatawid. Kasi nga panibagong na naman. Panibagong mga senador ang uupo. 'Di ba? 12 ang uupong na bago. Maganda sana kung matuloy kasi gusto nating matuloy yan para magkaalaman na Pero ayun nga ang nangyayari, hindi nga matutuloy. Eto si ate talagang push na push na matuloy ang impeachment. Gusto namin niya matuloy.
Pero nagtataka lang kami sa'yo, anong motibo mo para matuloy? Bakit mo gustong matuloy ang impeachment? Kasi pag na-impeach si VP Sara, automatic na malaki ang pag-asa mong manalo bilang presidente. 'Di ba? Kasi habang ngayon, si VP Sara, pa-ismile-ismile at hindi pa nai-impeach, talagang kakabahan ka kasi wala ka talagang magiging pag-asa pagdating ng anong tawag dito? 2028. Tapos, ngayon, ang 60 daw ng impeachment, kung hindi po ako nagkakamali, isang beses lang sa isang taon pwede kang mag-file. Ewan ko nga kung bakit nangyari yung style nung na 4 kagad Tapos yung 3 na una hindi nila hiniring. Parang binaliwala nila yung pang-4 doon sila. Doon nila pinush. Yun yung ewan ko. Wala talaga yung gobyerno to pagulo-gulo na pa, iba-iba na ng style Kung makakabuti sa kanila, yun na. Bakit? Totoo naman The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Huwag na kaming idamay. Anong gusto nilang anong gusto nilang diyan sa impeachment na yan? Yung lang naman yung confidential na lang. Na napahiya nga sila. Ewan ko, alam nyo, ang problema kasi dito sa mga congressman natin at dito sa may mga pangarap na tumakbo, kahit alam nilang mali na yung nangyayari at kahit alam nilang mali yung ginagawa nila, o kahit alam nila na medyo sablay yung mga gusto nilang mangyari, wala na silang pakialam. Para lang sa kanila, para sa kanila, kung makaka-benefit sa kanila, ipupush natin to. Kagaya niya yung alias-alias na yan, ni VP Sara, di ba? Yung sinasabi ng Maria Piatos. Maria Piatos ba yun? Chill joke, no? Di ba may mga alias na ganyan kung saan sila, yung patungkol dun sa confidential fund. From the word itself na nga, confidential fund. Bakit hindi nyo maintindihan? 'Di ba? Nag-aral naman kayo. Kasi hindi naman kayo makakapunta sa mga posisyon nyo na yan kung wala kayong pinag-aralan. Tama, 'di ba? Parang may itim yung ilong ko. Hindi kayo makakapunta dyan sa mga posisyon nyo kung wala kayong pinag-aralan. Alam nyo ibig sabihin ng confidential funds. Bakit? Ito lang ang problema Kung gusto nyo talagang buksan o tingnan yung confidential funds ni VP Sara Duterte, dapat lahat. Simula sa presidente hanggang sa baba. Hindi Ang pinag-iinitan nyo lang, yung kay VP Sara. Totoo naman, di ba? Tama ba ako? Mali. Ang pinag-iinitan nyo lang talaga si VP Sara kasi alam nyo na malabo kayong manalo once na nandyan yung ali na yan. Kaya nga si Amy Marcos, dikit ng dikit. Ay naku, magagalit na naman yung mga Amy Natics. Pero mo na sinabi na ni VP Sara na walang ambag si Amy Marcos patungkol sa kaso ni Pangulong Duterte. Talaga namang pinagtatanggol pa nila. Wala naman tayong problema. Wala tayong problema kung nandun si Amy Marcos. Okay yun. Pero yung magsasabi pa siya na sabihin niya na magtutulungan kami para mapauwi si Pangulong Duterte, okay yun. Sana mapauwi nyo. Pero yung parang may target ka na audience na talagang magpapapansin ka o magbibida-bida ka dyan na sabihin mo na meron ka maitutulong. Si VP Sara nang namahiya sa'yo.
Pero mo, lagi nga siyang pinapahiya doon sa mga rally kasi si Marcos ang tinatarget ni BP Sara pero sama pa rin siya ng sama. Diba? May Marcos na natuto, 39 years ko, no? Diba? Sabi niya daw, 39 ba? 33? Hindi ako naghintay ng 39 years. Parang, kung gusto mo talaga, kakausapin mo lang yung kapatid mo. Hindi na kailangan pa na magparinig sa social media. Para ano? Para bida ka lang kunyari. Para ikaw lang ang kontra. Ikaw ang Marcos na kontra sa mga, sa kapatid mo. Pakitang ano lang yun eh. Pakitang papogi lang yun eh. 'Di ba? Kasi kung tutusin, kung gusto mo talagang mabago ang lahat, ikausapin mo yung kapatid mo. Kung gusto mong mapauwi si Pangulong Duterte, ikausapin mo yung kapatid mo kasi siya ang presidente ng Pilipinas eh. O kung gusto mo ng 'di ba? O kaya gawin mo gupitan mo ng buhok yung kapatid mo tapos ipa-hair follicle test na. Hindi ko alam kung pwede 'yan ah. 'Di ba? 'Di ba? Bakit may ano ka dito? Gupitan mo pak tapos punta ka ng pa-test mo kaagad. Doon natin malala. Kasi hindi niya rin masabi kung ano talaga yung kapatid niya kung talagang ngagba ba o lutang lang. Galing na nga yan kay Pangulong Duterte, di ba? Ayun lang naman, Senator Amy. Wag naman sana tayong maging manggalagi. Lagi na tayo mangga. Kaya ka nga nanalo na dyan dahil dumikit ka sa mga Duterte ulit ito na naman. Matuloy natin to. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Akala mo talaga. Ewan ko sa'yo, Risa Ontiveros. Ang dami mong alam. Lang masasabi ko sa alin nito. Ang daming alam, no? Basta pag alam nyo to, pag yung medyo mapapansin nyo to pag medyo mga Duterte talaga ang target, lumalabas yan. Tignan nyo, ang tagal na nahimik, di ba? Ang tagal na nahimik nung eleksyon. Ang tagal nun. Alam ko nung napaano niya na si Pastor Kibuloy, yung napakulong na si Pastor Kibuloy, nahimik siya, okay. Kasi kaalyado ni Pangulong Duterte yan si Pastor So ang ginawa niyan talagang kailangan natin yan, i-push natin. Siya mag-ingay diyan yung mga bata na to, ito mga na to, inaabuso. Hindi ko maatim sa sarili. Mga ganun pa siya parang drama Mahilig sa drama to Hindi maatim ng aking puso na itong mga batang ito inaabuso. Tapos syempre, non-bailable yung style nila. Para nga namang hindi makapag-bail si Pastor Kibuloy, ayun, hindi makagalaw. Pati yung mga asset, pinris, at hindi makagalaw kasi nga may eleksyon. Nagtagumpay sila doon. Ngayon naman, eto si BP Sara ang tinatarget na. Ewan natin, malalaman natin yan sa Senado, pero malamang hindi na magtutuloy ang impeachment trial na yan. Pero sana, ang gusto nating mangyari, matuloy kasi nga may si BP Sara na bloodbath na yan. Ito bloodbath na to. Yan. Gusto magkakaroon ng bloodbath. Ang ganda sana no? Sit. Yun? Talagang makikita na ng taong bayan kung sino itong mga sinungaling na animal na to. Kasi si BP Sara, alam nyo, hindi yan umaatake ng pabigla-bigla. Yung sasabihin mo na inatake siya. 'Di ba? Yan? Naghihintay muna yan ng pagkakataon. 'Di ba? May timing yan siya Mahilig yan siya yung parang tatimingan niya na So tignan mo yung tinimingan niya yung mga yung mga binitawan niya doon sa hearing. 'Di ba? Napahiya halos lahat. Pareha sila nung mag-ama silang pinahiya nila yung mga nandyan sa Congress.
'Diba? Ganun lang. Pahiya ang mga animal. Kaya galit na galit sila sa mga Duterte. Ang problema, ang mga Pilipino, gustong-gusto ang mga Duterte. Oh. Pero yun mo naman, kahit nga yung mga pulis, yung mga uniform personnel na bumoto nung absentee votes, 'di ba? Ang gusto nila is Duterte. Duterte yun nandun. Syempre nandun si Onasan tsaka si Corubin kasi nga mga sundalo at pulis, 'di ba? So, yun ang gusto nila. Dun pa lang pinapakita na ng taong bayan ng mga Pilipino na ayaw na talaga dito sa presidente na. Si Risa Ontiveros, ewan ko bakit kasi nandyan yan. Ewan ko sino bumoboto dito. Ba't binoboto nyo pa to? Puro lang naman yan. Mayroon pa nga yung issue ng PhilHealth, di ba? Tapos, ano siya ng Pogo. Siya rin, may issue. Tapos yung Pogo, binabato sa mga Duterte. Noong panahon naman ni Pangulong Duterte, wala naman. Puro online ang Pogo kasi wala naman nakakalabas. At malaking bagay ang Pogo dahil nga nung panahon ng pandemic kasi nga naman, dyan tayo kumukuha ng budget para maibigay sa mga Pilipino dahil nga wala nagtatrabaho at bagsak ang ekonomiya. Ngayon, pangit na yan kasi ang daming anomalya. Diba? Hindi naman ewan ko kung napuksa na nila. Bigla na lang nawala yung issue na yun. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video at kita-kits po ulit tayo next time. Mag-iingat po kayong lahat ha. Paalala ko lang. Okay, once again mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel at dun sa isa kong YouTube channel na Paring RJ2. Paring RJ TV2 at sa aking Facebook page na Paring RJ. Huwag nyo na rin makalimutang i-share at i-like ang ating mga videos para pasaya naman. Tapos yung mga demanding dyan, pasensya na kayo ha. Yung mga demanding nating viewers, pasensya na po ha. Ako na nagpapasensya. Hindi, ang dami kasing demanding na, di ba? Ano daw? Ganyan-ganyan. Minsan kasi yung tawa-tawa natin, di natin mapigilan. Pero at least nababawasan na, di ba? Pasensya na po sa mga demanding nating tropa dyan. Pasensya na kayo, ha? Pasensya na. Paalala ko lang walang manghihingi ng pera na nasa pangalan ko. Hindi tayo nanghihingi ng pera. Tandaan nyo yan, ha? Pag may nag-chat sa inyo na kailangan ko sabihin, kailangan ng pera ni Paring RJ para sa kanyang charity work. Huwag kayo maniniwala doon. I-block nyo na kagad. Walang manghingi ng pera galing sa Banateros at sa akin, especially sa akin. Wala tayong manghingi. Yung itutulong natin doon sa charity work natin is natin yun? Sarili nating sarili nating pera yun. Okay? Malinaw? Pero baka ko yan, mga kalagitnaan na nandiyon i-post ko yung aking email address, okay? Okay mga pare, ingat po kayong lahat and God bless you all. Manood kayo ng Banateros every Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Okay? Nandiyan ako pag Wednesday hanggang Friday. So manood kayo, ha? Kahit naman wala ako, manood pa rin kayo para masaya tayong lahat. Anyway, parang basta manood tayo, suportahan natin ang Banateros. Okay? At ang SMNI, manood kayo. SMNI ang mga nagbibigay ng tunay na balita at hindi yung mga iba dyan. Yung iba fake news na ang tinatawag nilang fake news daw yung mga vlogger daw. Pero ang totoong fake news yung mga nasa administrasyon. Unang-una dyan si Marcos. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye. Para sa inyo to.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming